Ano ba ang dapat nating suportahan at paniwalaan dito sa issue between Senado, Kongreso at Supreme Court? Ego, pride, o Supreme Court rulings tungkol sa sinasabing paglabag sa saligang batas ng impeachment process against Vice President Sara. Kaya ako binabanggit ito dahil kasi ngayon po ay naglalabasan na may mga senador na ang paniniwala sila ang merong jurisdiction bilang constitutional duty na magkaroon ng trial at ituloy ang trial laban o dito sa kaso ni Sara Duterte dahil nasa kanila na nga ang article of impeachment at sila nga po ay nagsimula na noong 19 Congress, itutuloy ngayong 20 Congress. Yan po ang sinasabi nila. Okay? Ang ruling naman ng Supreme Court ay labag sa batas ang proseso na ginawa ng Kongreso dahil lumampas higit sa isa ang impeachment dahil 3-4 daw yan, sabi ng Korte Suprema, labag sa impeachment process at saligang batas ang ginawa ng Kongreso. Yan po yun eh. Kaya kung pa-pride, ego ang pag-uusapan, pwedeng sundin, pwedeng hindi gawin ng mga senador at congressman ang ruling ng Korte Suprema. Ngayon ang tanong, may magagawa ba ang Supreme Court pag hindi sinunod ng Kongreso at Senado ang kanilang ruling? Sa tingin ko po wala. Dahil hindi naman pwedeng ipakulong, hindi naman pwedeng i-abolish ng Korte Suprema ang Kongreso at Senado. Kaya pag sinunod sila, okay. Pag hindi sila sinunod, wala silang magagawa sa tingin ko. Di ba? Ngayon, ang authority lang po ng ating Supreme Court, i-contempt nila yung babatikos sa kanila na kailang ginawa. Kasi yung hindi pagsunod sa ruling, ibang issue yun. Pero kung babatikos pa, sisiraan pa ang ating Korte Suprema at sasabihan ng kung ano-ano na lalabag doon sa ruling ng Supreme Court or makaka-apekto sa kredibilidad ng mga maestrado, may pananagutan ang individual, hindi lang politiko, sa ganong usapin. Kung halimbawa, abogado, lalabas ang kanilang pagiging abogado hindi nila irespeto bilang officer of the court at kanilang officer of the court at kanilang titirahin ng mali at wala sa lugar ang Supreme Court, pwede kang madisbar. Kung ikaw naman ay sibilyan na magiging below the belt ang pagbatikos mo sa Supreme Court nang wala rin sa lugar at nakaapekto sa kanilang pagiging Korte Suprema at Associate Justice, pwede ka rin makontempt yan. Pwede kang papagpaliwanagin o pwede kang i-contempt nila. Ganun po yun. Pero kung ang issue at ang gagawin ng Kongreso at Senado, sila ay constitutional din ang ginawa. Ang impeachment ay under Constitution. Constitutional duty ang trabaho ng Senado na ituloy ang trial. Hindi sila pwedeng i-contempt. Hindi sila pwedeng parusahan ng Korte Suprema. At hindi naman gagawin ng Supreme Court yun. Kasi away yan. Ang sinasabi ko na pwede lang panagutin ng Korte Suprema ay yung babatikos ng wala sa lugar at makikialam doon sa kapangyarihan ng Korte Suprema. Inyon. Pero kung maninindigan lang ang Senado sa kailang trabaho bilang constitutional duty, magkakaroon lang ho ng parang labanan sa isyong legal. Pero hindi nila pwedeng parusahan ang Senado para po sa inyong kaalaman. Inulit ko, hindi pwedeng ipakulong o hindi pwedeng ipasara ng Supreme Court ang Senado, ang Kongreso bilang Philippines Congress kasi yan ay nakasaad sa saligang batas. Okay? Yun po yun. Ang trabaho ng Korte Suprema parang arbiter lang. Sila ang magsasabi kung legal na aayon sa batas ang paggawa ng batas. Sila ang magsasabi kung legal o naaayon sa batas ang implementation ng batas. Executive at
Philippine Congress. Ganun po yun. Yung proseso ng impeachment, karapatan ng Supreme Court sabihin kung illegal o illegal ang proseso ng impeachment. At yun ang kailang ginawa. Sinabing labag sa batas kasi nga sumobra sa isa ang impeachment complaint sa loob ng isang taon. Yun lang yun. Kasi ngayon ang pinag-uusapan, sino ba ang Korte Suprema? Bakit parang siya na yung gobyerno? Sino ba ang Korte Suprema? Bakit parang sila na yung pinakamataas? The higher corrupt dalad po sila. Wala na kasing pinakamataas na korte kung hindi sila lang. Kaya nga ang panawagan ng marami, ako isang ayon dun, irespeto natin ang kailang desisyon. Ngayon, kung paninindigan ng iba na sila mayroong sariling paninindigan, yun na nga po yung crisis. Yun na nga po yung constitutional crisis na nakakabahala. Kasi may masamang epekto yan ng pang-ekonomiya at iba pa sa pangkalahatan sa gobyerno. Kasi kung hindi mo re-respeto ang Supreme Court ruling o desisyon, abay saan tayo pupunta kung sakalin tayo ay may mga problema sa implementation at paggawa ng batas? Wala nang iba. Supreme Court lang eh. Kung hindi natin respeto ang kailang mga desisyon, ay wala na. Mahirap yan. Kaya napaka-sensitive po niyan. Hindi man sila elected, pero sila ay appointed, sila ay itinilaga ng presidente, kung sino man naging presidente at bagong presidente sa mga posisyon dyan. Sino ang mga associate justice at sino ang chief justice. Lahat sila ay appointed coming from the president, kahit na sino presidente. Pero ang kailang kapangyarihan sa ilalim ng saligang batas, sagrado talaga na sila ang kataas-taasang hukuman. Na kahit sino, pag lumabag sa batas, pwedeng sabihin nilang lumabag ka sa batas. Kahit sino, pag sinabing naaayon sa batas na iyong ginawa, sasabihin nila. Kasi yun ang trabaho. Ganun po ang kapangyarihan. Kaya iba ang kapangyarihan ng judicial body, ng Philippine Congress, both Congress and Senate, at ng Executive Department, Office of the President. Pero huwag naman sana mangyari kapag meron ng crisis at makaka-apekto na sa mga Pilipino at negosyo at iba pa, dapat manghimasok na ang Office of the President. Dapat huwag niyang palalain na, huwag niyang hintayin lumala ang away ng mga nagbubunggo ang malaking institusyon sa pamahalaan. Dapat makontrol yan ni Pangulong Marcos para hindi maapektuhan ng pangkalahatan. Kung ano ang dapat niyang gawin, alam niya yon. Kaya nga may mga legal advisor siya, may mga abogado siyang advisor. Hindi ko na pangunahan. Pero huwag naman sana umabot doon. Dapat maagapan ni Pangulong Marcos na huwag magkaroon ng constitutional crisis dito sa isyong ito. Dahil lang sa impeachment laban kay Sara Duterte. Dahil lang sa technical issue na sinasabing nagkamali ang ating mababang kapulungan o ang Kongreso. Ganun po yan. Okay? Maging malinaw po sa inyong paliwanag. Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa sa ating mga channel. This time, ito po yon, MA Pinoy TV. Yung kabilang channel, huwag niyo kalimutan. Mike Abe Opinions Channel.